Sa oras na ito, purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Sa oras na ito ay bumabati ako ng isang magandang gabi sa bawat isa sa atin at sa pagbasa sa ating teksto ay nais kong puntahan natin ang aklat ng Matthew. Matthew chapter 10, verse 24 to verse 25. Ito pong nasaad dito sa verse na ito. Sabi rito, verse 24, a disciple is not above his teacher. Matthew 10:24. A disciple is not above his teacher, nor a slave above his master. It is enough for the disciple that he become like his teacher, and the slave like his master. If they have called the head of the house Beelzebub, how much more will they malign the members of his household? Praise God ng Panginoon ang magpala ng mga salitang binasa natin. Sabihin natin amen. Purihin ng Diyos, makakaupo tayo sa oras na ito. Pagpalang gabi sa bawat isa sa atin at salamat sa Panginoon muli na tayo patuloy na nagsama-sama. So, bago ko rin ng Diyos sa oras na ito ay nais kong mangusap sa inyo at sa mga susunod na gawain ay tulungan tayo ng Panginoon at I hope ang mga salita ng Diyos ay matuto tayo sa mga salita ng Panginoon at ang anumang bagay na ating marinig sa mga salita ng Diyos ay ating i-apply sa ating buhay at i-practice natin at makikita natin kung paano ang ito ay magiging totoong napaka-epektibo sa buhay ng mga mananampalataya. So may mga bagay na aking iniisip na ating talakayin dahil tayo ay nasa tema ng paksang following the steps of Jesus, ang pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. At tulungan tayo ng Diyos na maintindihan natin ang ilang pang mga bagay. At alam niyo, kahit man po sa ating pagsamba, sa ating pagpupuri, ay may mga bagay na dapat tayong matutunan sa bagay na ito. Sa ating pagsamba, sa pagpupuri ay hindi tayo dapat nakadepende doon sa ating mga damdamin kumakaminsan. Ay may nabasa ako na isang sa Book of Psalms ay nakasulat doon, si David ay nagsasabi siya, bless the Lord. Sabi niya, why are you cast down, O my soul? Bakit ka nakabagsak, o aking kaluluwa? Sabi niya, magpuri ka sa Panginoon. So minsan ay ganun kaapektado ang ating mga kaluluwa dahil yung kaluluwa natin ay naroon ang ating mga damdamin, emosyon, at mga pagpapasya natin. So ganun kapag ang ating mga damdamin ay apektado, minsan pati ang ating mga pagpupuri at pagsamba at pagpunctuate sa mga salita ng Diyos ay apektado kung magkaminsan. Pero dapat ating tingnan at ating kilalanin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung anong nararapat para sa Panginoon. Siya ay nararapat sambahin, siya ay nararapat papurihan, siya ay dahilan sa kanyang dakilang gawa na ginawa sa bawat isa atin. At doon ay makikita nyo kung paano magbabago minsan o kahit man yung ating mga damdamin na minsan ay apektado, pero ito ay ma-overpower ng katotohanan ng salita ng Diyos. Well, sama natin sa prayer ang ilang mga bagay na may kinalaman sa ganyang bagay. So I pray na merong mga ilang bagay na ating pag-uusapan sa mga susunod. Sama nyo lang sa prayer
ang ilang mga bagay na yan. Now, sa oras na ito, mula pa no ating Thanksgiving, ay narito tayo sa paksa ng following the footstep of Jesus. At alam ko last year ay ang ating theme is honoring the Lord or honor the Lord. At sa buong buwan ay nagtalakay tayo about patungkol sa paksa, pagbibigay ng parangal sa Panginoon. And I hope and I pray na hindi natin nakalimutan yung mga bagay na yan na ating napakinggan. At ngayon naman ay narito tayo sa ganitong theme ng following the footstep of Jesus. May mga bagay na ating napakinggan pero naniniwala ako na napakalawak pa ng ganitong bagay na pwede nating bigyan ng pansin. Last Thursday ay aking pinutol muna ang series na yan at tinalakay sa atin about remembering the Lord and His benefits. Ang pag-alala sa Panginoon at lang mga bagay na ating pakinabang sa Kanya. Most importantly ay binigyan natin ng pansin ay may kinalaman sa pagpapagaling ng Panginoon. At yun ay kasama talaga sa covenant. Kasama yon sa tipan ng Panginoon. Even Old Testament, New Testament, ay makikita natin na kasama rito, kasama doon sa benefit na ating makukuha sa tipan na yan ay ang tinatawag na kagalingan. So, kung ang Diyos, or rather kung ang gobyerno at ang iba't ibang mga bansa ay meron silang mga health system, well mga kapatid, huwag niyong sabihin na walang health system ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Ang kaharian ng Diyos ay meron siyang meron siyang health system na inaalay o ino-offer sa bawat isa sa atin. At ito ay napakahalaga sa mga mananampalataya. Now sa oras na ito ay nais kong bigyan ng pansin at bumalik tayo sa ating tema. Ang bibigyan ko ng pansin is the meaning of discipleship. It is the meaning of discipleship. Ito ay mapapansin natin na sa verse 24, ang ating Panginoon ay nangusap ng ganitong bagay. Kung bibigyan ko kayo ng background at inyong pag-aaralan ang chapter 10 ng Book of Matthew, ito ay may kinalaman sa pag-appoint ng ating Panginoon sa 12 disciples as apostles. Sila ay inappoint, sila ay dating disciples, sila ay mga disipulo na tinawag ng Panginoon, and later on, Jesus appointed them to the work para sa gawain ng apostle. So hindi lahat ng mga alagad niya ay naging apostol sapagkat ang meaning ng apostle is sent one. The one who is sent. At ito ay sa panahon na ang ministeryo ng ating Panginoon ay lumalawig na at kinakailangan niya nang magsugo ng mga apostles sa unahan niya bago siya pumunta sa isang lugar. At ganoon at ito ay may kinalaman din hindi lamang sa present ministry ng ating Panginoong Hesus, but ito'y may kinalaman sa future ministry dahilan these apostles, ang mga apostle na ito, ay sila yung iiwan ng ating Panginoon, at ang purpose ng pagdidisciple ng ating Panginoon sa kanila ay para sila ay maging katulad ng kanilang rabay. Now, I just want you to take note of this, na ang purpose ng discipleship dito ay, dito sa ganitong area, ay ang purpose nito
ay hindi lamang sila maging tagasunod, hindi lamang sila mapuno ng mga aral, idea, mga bagay at makita nila ang gawa ng ating Panginoon, kundi the main purpose of this kind of discipleships is to be like His Master. Nakuha niyo ba yung punto ko, mga kapatid? Ibig sabihin, ito talaga ang pinaka main goal or objective ng tinatawag na discipleship na ito, ng pagde-disciple ng ating Panginoong ito. Hindi lamang para bigyan sila ng kaalaman, mag-aral o sila'y mag-aral, kundi ang pinaka-purpose talaga, pansinin niyo yung verse 25. Verse 24 ay pinakita doon, sabi niya, a disciple, ang alagad ay hindi hihigit sa kanyang guro. Yan ang sinasabi. A disciple is not above his teacher, nor a slave above his master. Ni kahit man hindi ang alilya o ang alipin ay mataas sa kanyang Panginoon. But verse 25 sabi roon, subalit, ngunit sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro. Nakuha niyo ba, mga kapatid? So, this kind of being a disciple ay hindi sa lahat ng panahon they're just a follower. Kundi ang purpose talaga ng ating Panginoon sa discipleship na ito, sa pagdi-disciple na ito, is to be like His Master. To be like the Master. Or to be like the Rabbi. Dahil ito yung pagkakalalagayan ng disciple. Yung disciple, ito yung follower. At yung Master, yung teacher, yun yung tinatawag na Rabbi. Kaya mapapansin ninyo, sa ilang mga tawag sa ating Panginoon, tinatawag siyang minsan na Rabbi. So, sabi rito, sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro at sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. At pinakita niya ang magiging karanasan ng isang disipulo. Sabi niya, ngunit kung pinangalan nilang Beelzebub ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya ang mga kasambahay niya? So pinapakita niya ang hindi lamang sila magiging katulad ng kanilang master, kundi makakaranas din naman sila ng karanasan ng kanilang master. Kung ang kanilang master ay inaalimura, pinagwiwikaan, pinagbibintangan, pinagsasalitaan, ina-accuse na Beelzebub. Alam niyo ba yung Beelzebub? Beelzebub, ang ibig sabihin ay ito yung prince of the demons. Siya yung prince of the demons. Beelzebub, gaano pa sila, how much more, gaano pa yung mga kasama niya sa kanyang sambahayan. Ngunit, wag lamang nating isipin na bigyan ng pansin na ang karanasan lamang ang kanilang magiging katulad sila. Na kapag inusig ang master, usigin din ang follower. Kapag inalimura ang master, ay maranasan din ng kanilang ng disciple. Ngunit ang pinapakita rito ay hindi lamang yun, mga kapatid, kundi ang tinutukoy, pinapakita rito ng verse 25, it is enough for the disciple that he become like his teacher. It is enough, sukat na sa isang alagad o tagasunod ang maging katulad ng kanyang guro. Ibig sabihin, makikita natin bakit ang ating Panginoon sa ilang panahon sa bandang huli ng kanyang ministry ay winika niya
sa mga alagad niya ang ganitong pangungusap. Sa chapter 12, verse 14, chapter 14 ng John 14, verse 12, sabi ron, Truly, truly I say to you, he who believes in me, the works that I do, is John 14:12. The works that I do shall he do also, and greater works than this he will do, because I go to the Father. So sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay magagawa niya ang gawa na aking ginawa. Amin ka say amen to that? Well, mga kapatid, ang bagay na ito ay ito mismo ang salita ng ating Panginoon. Ito ay verbatim na sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus na ang kanyang ginawa ay magagawa din ng sumasampalataya sa kanya. Ang disipulo ay magiging katulad ng kanyang Panginoon. So, lagay natin sa ating kaisipan ng ganitong bagay. Ang purpose ng Panginoon, ang pagtawag sa atin, ay makikita natin ang pinapakita ng banal na kasulatan. So, bubuksan ko na rin ito para sa mga susunod ay makita ng bawat isa sa atin. Ang sabi rito ng verse, Ephesians chapter 1, verse 5. Pinakita rito na, ang verse 4 ay pinakita na tayo ay pinili bago pa itinatagan sa libutan, upang tayo ay maging banal at maging walang kapintasan sa harapan niya sa pag-ibig. At tayo ay itinalaga niya. He predestined us to what? To adoptions as sons through Jesus Christ to Himself. Tayo ay tinalaga na maging, tinalaga para maging anak sa pamamagitan ni Jesucristo na kanyang, ayon sa kanyang minagaling na kalooban sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na sabi niya, dalangin ko, ang aking dalangin, ako'y dumadalangin sa Ama ng kaluwalhatian. Well, ang kayang mag-unveil ng ganitong bagay na may kalalaman sa glory, sa kaluwalhatian ng Panginoon, sa kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos, ay mismo ang Ama ng kaluwalhatian. The Father of glory may give to you, ano sabi rito sa verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. I pray that the eyes of your understanding may be enlightened so that you will know what is the hope of His calling and what are the riches of His glory, of His inheritance in the saints. What is the hope of His calling? Ano ang pag-asa ng ating pagtawag sa atin? Ano ang pag-asa? Ano ang goal? Ano ang objective nito? Saan ang hantungan nito? Well, I want to tell you mga kapatid, ang hantungan nito ay maging katulad sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Book of Romans ay nagsabi ng Romans chapter 8 verse 29 ay pinakita ron ang pangungusap na ito. At sabi niya, for those whom He foreknew, He also predestined. Ang mga nakilala niya ng una pa ay kanyang itinalaga din naman upang upang maging katulad, to be conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. Anong sabi sa Tagalog? Sabi niya, sila na mga nakilala, yaong mga nang una pa ay kanyang nakilala. Amen. Narito ba yung mga nakilala ng una pa?
At sabi niya, ay itinalaga rin naman niya. Itinalaga, ibig sabihin, merong destination, merong hangganan ng kanilang paglilingkod. Merong end result ng kanilang buhay. Itinalaga din naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Mga kapatid, kung titingnan natin ang ganitong pinapakita ng banal na sulatan, ito ang layunin ng Diyos sa iyo at sa akin. Ulitin ko, ito ang layunin ng Diyos sa iyo at sa akin. Ito ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. At ang paggawa niya ng sabi ng isang verse na ating tinalakay minsan ay siya ang gumagawa ng bagay nito, who works all things after the counsel of His will. Ito yung kanyang tinatrabaho para sa bawat isa sa atin. Ito yung kanyang ginagawa sa bawat isa sa atin. Now, going back to doon sa ating kaisipan na gusto kong i-drive sa gabing ito. Ito ay may kinalaman sa pinakita riyan, it is the meaning of discipleship. So bear in mind, ilagay nyo sa inyong kaisipan, mga kapatid, na sabi ng ating Panginoon, sabi niya, sukdulan na. Ito yung sukdulan na maaabot. Ito yung sukdulan na magiging kalalagayan ng isang disciple, ng isang disipulo. Ito ay maging katulad ng kanyang teacher. Ang maging katulad ng kanyang guro. Now, gusto kong tingnan, ipakita sa inyo ang tinatawag na sabihin natin, ito yung mga bagay na yung kalakaran sa panahon sa panahong ito ng ating Panginoong Hesus ay narito sa ibabaw ng lupa. Sa panahong yun ay makikita natin wala sila na katulad sa ating panahon na merong mga eskwelahan. Walang mga eskwelahan, walang mga school, mga kindergarten na pinapasukan ng mga ngayon merong toddler, di ba? Ngayon sandamakmak yung mga school. Merong toddler, merong preschool, merong dadaan ka muna sa toddler, then pag daan mo sa toddler, then magiging kinder, yun yung preschool, then after ng kinder, saka ka mag-grade 1, di ba? At saka ka hanggang sa elementary, then meron secondary, pero ngayon ay meron ng K-12. So, pero noon, sa panahong ito, and sabihin natin, in 1st century AD, ito'y kasakop sa panahon ng ating Panginoon. Ito yung kalakaran sa kanilang panahon, walang school, pero meron silang isang, sabihin nating paraan, paano ang mga kabataan, especially sa mga Hudyo, ay paano sila tinetrain, especially ang mga kalalakihan. Merong ang meaning sa Greek word ang disciple ay matetes, a learner or apprentice. A teacher or a master ay didaskalos. So yan yung ilan sa ang kalalagayan ng tinatawag na disciple. Usually ang disciple, mga kapatid, ay hindi lamang ito'y nagpapasimula sa batang edad. At
Sa unang kalalagayan ay kapag ang isang bata ay nasa edad sila ng sabihin natin mga 5 to 10 years old, meron silang, ito yung tinatawag na educational stages of Jewish discipleship. Ang stage 1 ay tinatawag, hindi ako nakapaghanda ng PowerPoint, pero ang stage 1 ay tinatawag na Beth Sefer. Tinatawag itong House of the Book. At the age of 5 to 10 years old, ang mga kabataang ito at their age, na supposed to be, ito yung parang elementary stage, di ba? Sa panahong ito ay sila ay tinuturuan ng, especially ay ito yung Beth Sefer, ay yung mga bata sa panahong ito, age 5 to 10, ay tinuturuan sila ng 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So ito yung tinuturo sa kanila. At hindi lamang ito basta tinuturo, kundi ito ay pinapamemorize sa kanila. Ito yung Jewish educational stage nila. Yung Beth Sefer or House of the Book ay they study the Torah from Genesis to Deuteronomy. Ito'y heavy emphasis on memorization. Nagbibigay sila ng matamang pansin, hindi lamang sa binabasa kanila, ito ay memorize nila. At the age of 5 to 10 years old. By the age of 10, many children had memorized large portion of the Torah or the Pentateuch sa ibang salin. By the age of 10, maraming mga kabataan ay na-memorize nila yung Genesis to Revelation, or rather, Genesis to Deuteronomy. Ibig sabihin, yung mga account dito, patungkol kay Abraham, patungkol kay Jacob, kay Isaac, kay Jacob, kay mga anak ni Jacob, kay Joseph, paano sila nakarating sa Egypt, paano inalis ng Diyos, tinubos ng Diyos ang Egypt ang Israel from Egypt, paano sila naglakbay sa ilang doon, ano yung mga batas ng Diyos na ibinigay sa kanila sa Leviticus, paraan ng pagsamba, at sa Book of Numbers, yung mga nangyari doon, si Deuteronomy. So, lahat ng yan ay large portion of the scripture ay na-memorize ng mga kabataang ito at the age of 5 to 10 years old. Ang second stage, at the age of 10 to 14, meron naman tinatawag na Bet Talmud. Yung salitang Talmud ay ang ibig sabihin noon ay learning. House, yung salitang Bet is house. House of learning from 10 to 14. Ang pinag-aaralan naman nila dito is prophets and the writings. At ito ay nagpapatuloy pa rin yung kanilang memorization. Age 10 to 14, study of the prophets and the writings, learning interpretations and traditions, and continued memorization. So, pagdating ng age 14, ibig sabihin halos karamihan sa Old Testament ay alam na nila. Ano kaya tayo ngayon? Kanina nakikinig ako ng isang pangaral at doon ay bago siya nag-start ng preaching, sabi ko, naisip ko, ano kaya gawin ko ito sa mga kapatiran? Bago siya mag-start ng preaching,
Sabi niya, magkaroon muna tayo ng quiz. Meron naman silang malaking TV doon. At meron tanong. Tapos, multiple choice. A, B, C, or D. Meron siyang tinanong, sabi niya, ang tanong doon, ilang hari ang dumalaw kay Jesus, Letter A, 3. Letter B, 5. Letter C, 10. Letter D, none of the above. Sinong letter A? Taas ang kamay. Mga letter A, taas ang kamay. B, taas ang kamay. Letter C, taas ang kamay. Ang sagot, none of the above. Ibig sabihin, hindi naman talaga hari yung dumalaw. Wala namang haring dumalaw. Ano yung dumalaw? Di ba? Magi. So, napaghalata talaga yung mga hindi nagbabasa ng Bible. Taas ang kamay nila, 3 hari. Dahil yun ang sa awit eh. May 3 haring nagsidalaw. But di sila mga hari. They were magi. At walang partikular na bilang kung ilan sila. Ang malinaw doon ay yung gift na binigay nila. At marami siyang tinatanong at lahat ng karamihan sa sagot is none of the above. yung mga tao ay nagtataasan ng kamay. But nakikita nyo rito mga kapatid, at the age of 10 to 14, ang mga bata is almost the whole Old Testament ay meron silang knowledge. Ang Old Testament ay meron silang kaalaman. So, ito yung tinatawag na, yung stage ring ito, yung 10 to 14 ay nasa age ng 10 to 14 ay halos ang buong Old Testament ay nalalaman nila. May mga na-memorize sila. Ngunit sa mga panahong ito ay sabihin natin, maaaring hindi man lahat sila umaabot sa ganitong mga bagay. Pero merong mga ilan na nagkakaroon sila. Alam natin, parang mga estudyante, merong mga best student. Merong mga magagaling na mga estudyante. At ang isang account dito ay pinapakita, only the best students continued. So ibig sabihin, hindi man lahat sila tumarating sa ganitong bagay. Pero merong mga tinatawag na best students na nagpapatuloy. Makaka-relate tayo sa bagay na ito dahilan, alam nyo, sa Book of Luke, isang panahon, ang ating Panginoong Hesus ay at the age of 12 years old. Kung naalala ninyo, ang account ng chapter 2 ng Book of Luke. Luke chapter 2 verse 41 ay dumalaw sila sa Jerusalem kasama ang mga magulang o mga parents ay pumunta sa Jerusalem sa isang feast ng Passover. And usually ay sa panahon, kapag merong yung 3 piyesta, ay lahat ay haharap sa Panginoon. At ang mga kalalakihan ay haharap sa Panginoon. So, Passover ay umakyat sila sa Jerusalem. Sabi rito ng verse 42, at nang siya ay 12 taong gulang na, it is Jesus, when he became 12, they went up there according to the custom of the feast. At sa panahon ng kanilang pagbabalik, nag-spend sila ng ilang mga araw, and usually kapag Passover, ay ito'y complete
week, isang linggo. Pagkain ng tinapay na walang libadura. So, pagkatapos noon, but sabi rito, the full number of days, after spending the full number of days, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. Nagpaiwan ang ating Panginoon, but his parents were unaware of it. Yung mga magulang niya hindi alam na nagpaiwan pala ang ating Panginoon. Iniisip nila na kasama nila si Jesus doon sa kanilang caravan, sa mga paglalakbay nila, at naglakbay na sila ng isang araw. At ng kanilang masumpungan, na wala si Jesus, nasa si Jesus? 12 years old. Nasaan siya? Ay nagilap nila doon sa kanilang kasamahan, wala silang nasumpungan, hindi nila nakita, ang ginawa nila, bumalik sila. Nang hindi nila makita, bumalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. Verse 46, 3 araw ang nakalipas bago nila nakita si Jesus. At saan nila nakita si Jesus? Sabi rito, nangyari ng makaraan na 3 araw ay natagpuan nila siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro at sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. See, this boy Jesus ay nakikipag-usap sa mga teachers of the law at nagtatanong, nakikinig sa kanila at nagtatanong. At sabi ng verse 47, at lahat ng nakakarinig, sa kanya'y nakakarinig, ay nagsisipang gilalas sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Why? Well, hindi lamang, dito natin makikita na seems ang ganitong kalakaran na ginagawa nila sa mga bata ay ito yung paraan paano nila nalalaman. Pero dito ay kumbaga nag-stand out ang ating Panginoon when He was 12 years old. Nakikipag-usap, nagtatanong, at ang yung mga tanong niya ay namamangha sila paano ang Jesus na ito, the age of 12 years old, ay nagtatanong ng mga ganitong klaseng katanungan. So, pinapatunayan lamang ang ganitong bagay na somehow ang ganitong paraan, paano nila nalalaman ang kasulatan, but alam natin, iba ang kalalagayan ng ating Panginoon. Siya'y salita na nagkatawang laman, na naging laman. So iwanan ko ang bagay nito. At the age of 10 to 14, yun ang kanyang kalalagayan. At sabi roon, only best students continued. Hindi lahat, pero merong mga ilan na mga nagpapatuloy at nag-stand out. At alam nyo, even si Paul, mababasa natin mamaya, na si Paul ay na alam niya ang mga kasulatan. So at the age of 10 to 14, ganun ang kanyang kaalaman. At the age of 14 pataas, only exceptional were invited. So ibig sabihin parang may mga kabataan na nag-stand out at sila ay lumalabas ang kanilang kakayanan sa ganitong bagay. Only the exceptional were invited. Students, at ito na yung pagdating ng age 14 pataas. Ito yung pataas na, sabihin na natin 14 and plus dahilan sa panahon na ng kanyang
hindi na siya bata sa panahong ito. Siya ay papunta na sa pagbibinata. At sabi nito, ito na yung panahon na ang estudyanteng ito, yung stage na ito na yung time na siya ay maghahanap na ng kanyang rabay. Maghahanap na ng kanyang rabay na kanyang susundan at siya ay susunod sa rabay na ito. Yung rabay na kanyang susundan ay hindi lamang siya matututo sa ilang bagay, kundi it is not just information ang kanyang makukuha, but it is a formation. Pag sinabing information, ito yung kaalaman lamang. Ang pag sinabing formation, ibig sabihin, siya'y mahuhubog kagaya ng rabay mismo. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Siya ay hinuhubog, hindi lamang magkakaroon ng maraming information, dahilan dumaan na siya sa mga ganong bagay about the information. Ito naman ay panahon naman ng formation na siya ay magiging katulad sa kanyang rabay mismo. Alam niyo si Paul, according to his own mouth, his testimony, sa book of Acts chapter 22, ano sabi niya rito? Acts chapter 22. Sabi rito ng verse 1, ito'y kanyang testimony in defense sa harapan ng mga Hudyo, habang dinidepensahan niya ang bakit siya narito sa ganitong kalalagayan. Sabi niya, mga kapatid na lalaki at mga magulang, pakinggan ninyo ang pagsasanggalang, his defense, pagsasanggalang na gagawin ko ngayon sa harapan ninyo. Verse 2. At nang marinig nilang siya'y nagsasalita o kinakausap niya sila sa wikang Hebreo. So, dito ginamit ni Pablo ang kakayanan niya na magsalita ng Hebreo para makarelate talaga yung mga Hudyo sa kanya. At nang marinig nila na siya ay nagsasalita ng salitang Hebreo, ay lalo pang tumatahimik sila at sinabi niya ang ganito. Verse 3, ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Datapwat, pinapag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang, palibhasa'y masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon. Ibig sabihin, even Paul ay dumaan siya sa ganitong masusing paraan ng pag-aaral, kagaya ng tradisyon na ginagawa sa mga kabataang lalaki. Pero as I have mentioned kanina, merong mga ilan na nag-stand out. Diba? Parang mga estudyante yan na nagpapatuloy sa ganitong direksyon, kumbaga pa sa ating panahon, sa ganitong karera ng pagiging rabay. Dahilan ang mga disciple ay, para sabihin ko yung diretsyong pangungusap, ang mga nagiging disciple, later on, sila'y magiging rabay din naman. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Later on, they will become a rabbi. Sila'y magiging teacher din naman, tagapagturo. So, at this point, pinakita rito, ito yung panahon na sila ay hahanap ng kanilang rabay at magsasabi sila dun sa rabay na yun, pwede ba akong sumunod sa iyo? Yung pagsunod na yun ay hindi lamang pagsunod ng pagsunod, kundi ito ay kanyang
iiwanan ang kanyang pamilya at susunod siya sa rabay na ito sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Hindi lamang ito basta parang estudyante na papasok sa school, uwi sa bahay, papasok sa school. Ito, ang ganitong bagay, kapag ipupursu niya ang ganitong discipleship, ang ganitong pagiging disipulo ng isang rabay, iiwanan niya mismo ang kanyang pamilya at susunod siya rito sa rabay na ito sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Hindi na siya halos uuwi ng kanyang tahanan at susunod siya sa rabay na ito. Dito natin makikita bakit I understand bakit ang ating Panginoon ay nangusap siya ng ganitong bagay sa ilan sa mga gustong sumunod sa Kanya. Sa chapter 8 ng Book of Matthew. Book of Matthew, chapter 8. Matthew 8, verse 18. Sabi riyan, verse 18, Now, when Jesus saw a crowd, Matthew chapter 8, verse 18, nang makita ni Jesus ang isang karamihan ng mga tao, nang makita nga ni Jesus ang lubang maraming tao na nasa palibot niya, ay pinag-utos niyang tumawid sa kabilang ibayo. Verse 19, At lumapit ang isang eskriba. Ang eskriba ay sila yung mga writer of the law. Sila yung nagsasalin, naglilimbag. Isang eskriba ang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. Alam niyo, kapag naintindihan natin ang tradisyon, ang mga tradisyon ng mga Hudyo, maintindihan natin ngayon yung mga pangyayari sa Banal na Kasulatan. Nakukuha niyo ako, mga kapatid. Sa kanyo maintindihan yung mga salita na ginagamit dito, dahilan ganito pala talaga. Kapag ang isang tao ay nasa stage na siya ay maghahanap ng isang rabay, ay kapag nakakita siya ng isang guro, sasabihin niya doon sa gurong yon, pwede ba akong sumunod sa iyo? At siya, sabi ng isang eskriba sa kanya, Guro, susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon. Ito yung stage na sinasabi ng sabi natin ng tradition, ng Jewish tradition, na ang isang disipulo, hahanap siya ng kanyang rabay at susunod siya sa taong ito. At sabi pa rito ng sagot ng ating Panginoon na ito, sabi ng isang scribe, sabi niya, Guro, gusto kong sumunod sa iyo saan ka man pumaroon. Si Jesus ay nagsalita ng ganito. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang Zora. Ang Zora ay I think ito yung mga asong gubat. May pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat, ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. Pinapakita niya, kung susunod ka sa akin, ay wala akong comfort na may bibigay sa iyo. At totoo, ito yung panahon na kanilang kinabubuhayan sa panahon yun. Sabi niya, ang mga foxes, ito yung mga asong gubat. Mga foxes, sabi niya, may lungga sila, ang ibon, may pugad sila, ang anak ng tao ay walang mapaghiligan ng kanyang ulo. Isa pang disipulo, sabi rito ng verse 21, at isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi
at mailibing ko ang aking ama. Ngunit si Jesus ay sumagot, sabi sa verse 22, sumunod ka sa akin, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. So, mag-isip tayo ng mga Pilipino, masyadong yung family tie ay nariyan, iba? Pag may namatay, iba gano'n na lamang yung, sabi pa nga, doon nakikita-kita ang lahat ng mga kamag-anak. Pero dito, kapag ikaw ay susunod sa isang rabay, ay kakalimutan mo ang lahat ng bagay na kahit man ang iyong pamilya. Nakakuha niyo ako mga kapatid. Ganito ang pinapakita ng tinatawag na discipleship. Nasabi niya, pabayaan mong ilibing ng patay ang kanilang patay, ngunit, sabi niya, sumunod ka sa akin. Sabi niya, verse 22, sumunod ka sa akin, follow me and allow the dead to bury their own dead. Bayaan mong ilibing ng patay ang kanilang patay, pero sumunod ka sa akin. Alam niyo, ayon sa account na ito, it seems yung taong ito ay isa sa mga naging alagad mismo na ating Panginoon. Isa siya sa mga apostle. Yung taong ito. At dito rin natin maintindihan ang statement ng banal na kasulatan it is dalawang bahagi ito. Sometimes ang rabay ay pinupuntahan ng isang disciple at siya ay nagsasabi sa kanya, susunod ako sa iyo. Pero merong mga account naman, sa panahon ng ating Panginoon, siya ang tumatawag sa kanyang alagad. Now, kung titingnan natin, ang ating Panginoon, hindi niya ginawa ito sa mga alagad nang gayon, pero bago niya ito ginawa sa kanyang mga alagad, siya muna ang gumawa nito. Alam niyo, kaya doon pa lamang nang si Jesus is 12 years old, umalis yung mga magulang niya, pero nagpaiwan siya doon sa Jerusalem. Nakikipag-usap sa mga doctor of the law, sa mga teacher, at nagtatanong siya sa kanila. At nang siya'y makita ng ating Panginoon, makita nila si Jesus, sabi ng mga magulang, bakit mo kami pinahirapan ng ganito, Jesus? Ako at ang iyong ama ay nag-aalala sa iyo. Anong sagot ng ating Panginoon? Hindi niyo ba alam, kinakailangan ko maglumagi sa bahay ng aking ama. Kinakailangan niya maglumagi sa bahay ng kanyang ama, wika niya. At mapapansin ninyo, dumating ang panahon ng si Jesus ay nag-start ang ministry, ay halos hindi na siya nakikita ng kanyang mga alagad, or rather ng kanyang kamag-anak. Hindi na siya nakikita ng nanay niya, hindi na siya nakikita ng mga kapatid niya. Isang account na mababasa natin sa gospel, pinuntahan siya ng mga alagad niya, ng mga kapatid niya at ng ina niya, sa isang lugar habang si Jesus ay nagtuturo. At merong lumapit sa kanya at bumulong, Jesus, ang iyong mga magulang at ang iyong mga kapatid ay nasa labas at gusto kang makausap. Sumagot ang ating Panginoon, sino ang aking ama? Sino ang aking magulang? Sino ang aking mga kapatid? At tinuro niya ang mga nakikinig sa kanya. Sabi niya, kayo ang aking mga magulang at kayo ang aking mga kapatid. Especially ang
magulang ni Jesus, si Mary at ang mga kapatid niya, ay nag-aalala ng labis, especially sa panahon nang si Jesus ay pinagbabantaan na ang kanyang buhay at umuugong na ang balita na ang mga Pariseo ay galit na sa kanya. Ito yung mga panahon na pinapayuhan nila si Jesus sa pagsasalita na maghinay-hinay ka naman sa mga pangungusap mo at pangangaral mo. At mga kapatid, minsan ang ating Panginoon ay nagsasalita, ang mga hindi itinanim ng aking Ama ay kinakailangang bunutin. So, ang gusto kong pakita mga kapatid, bago niya pinakita ito sa mga alagad at sa mga alagad na gustong sumunod sa kanya, na iwanan niya ang kanyang ama at ina. Merong isang account, hindi ko naisulat yung verse. Ang sabi ng ating Panginoon, sino man ang magmahal ng higit sa kanyang ina, ama, magulang, ng higit kaysa sa akin, ay hindi siya karapat-dapat maging alagad ko. So bakit ganon yung mga statement? Dahilan, kapag ang isang disipulo ay nagpasya na maging sumunod sa isang rabay, iiwanan niya ang kanyang pamilya at lahat ng mga bagay. Kahit man may trabaho siya, iiwanan niya at susunod doon sa rabay na ito. Pansinin ninyo ang nangyari sa panahon ng puntahan ng ating Panginoon. Sila Pedro, Juan, mga anak ni Zebedeo. At sabi ron, nang makita niya ang account ng Matthew chapter 4, verse 18. Sabi rito, now was Jesus, verse 18, now was Jesus walking by the Sea of Galilee, habang siya'y naglalakad sa dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid. Sino ito? Si Simon at si Andres, na kanyang kapatid, na naghahagis ng kanilang lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mangingisda. Verse 19, ang sabi ng Panginoon sa verse 19, at sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko. Follow me. Ito ay kilala nila ang ating Panginoon as a teacher, as a rabbi, at ngayon, ito'y isang opportunity na ang isang rabbi ay pumunta sa iyo at ikaw ay kanyang tawagin at sabi niya, sumunod ka sa akin. Sabihin niya lang kay Juan, kay Andres o kay Simon at sabi niya, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Fishers of men. And verse 20, ang sabi ng verse 20, at pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa Kanya. Sa panahong ito, huwag nating isipin na mga pipitsuging namimingwit lamang si Pedro o si Simon at si Andres at ang mga anak ni Zebedee na si James at si John. Ito po ay kanilang negosyo. Ito ay kanilang business. At nang sila'y tawagin ng Panginoon, iniwanan nila ang kanilang ama at sumunod sila sa ating Panginoon. Ang tanong, bumalik pa ba sila sa pangingisda? Hindi na po. Alam niyo ang sabi ng account ng chapter 19 ng book of Matthew.
Naalala ninyo ang rich young ruler na lumapit sa ating Panginoon? Ang account na yan ay nasa Matthew 19 verse 16. Merong isang lalaki na nagsabi rito, verse 16, merong lumapit sa kanya, ang isa na nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yun ang tanong sa kanya. Bakit mo ako tinatanong? Sabi niya, bakit mo ko tinatanong at patungkol sa mabuti, walang ibang mabuting kundi ang Diyos lamang. Sabi niya, kung nais mong magtamo ng buhay, kung nais mong, sabi niya, kung nais mong pumasok sa buhay, ay ingatan mo ang mga utos. At sabi ng lalaking ito, alin-alin? Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng bulaan, igalang mo ang iyong ama at iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Ang lalaking ito ay sumagot, lahat ng sinabi mo ay aking iniingatan na mula na ako'y akin ang iniingatan, ang lahat ng yan. Ano pa ang kulang sa akin? Ang sabi ng ating Panginoon, kung nais mong maging sakdal, kung nais mong maging kompleto, pansinin niyo yung statement ng Panginoon. Kung nais mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo, ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, at sumunod ka sa akin. Alam nyo, ang lalaking ito ay tinatawag ng Panginoon to become His disciple. And that's the reason bakit niya binigyan ng ganitong payo ang lalaking ito, ibenta mo ang lahat ng iyong pag-aari sapagkat ito ang cost ng pagiging disciple. Ngunit nang marinig ito ng lalaki, sabi ng verse 22, datapot ang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaong siyang namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. Hindi niya kaya yung ganitong bagay. Hindi niya kaya ang sumunod kay Jesus. Hindi niya kaya ang to become a disciple. Dahilan ng ating Panginoon ay hindi lamang siya kumukuha ng mga makikinig sa Kanya, ang hinahanap niya ay magiging mga disciple that later on they will become a rabbi. Na sila ang papalit sa kalalagayan ng ating Panginoon at sila ay maging katulad mismo ng ating Panginoon. Ngunit tingnan ninyo ang sagot. Ang sagot ng lalaki, hindi na siya nagsalita. Nalungkot siya, namanglaw ang kanyang mukha, nalungkot siya, at siya'y umalis sapagkat mayroon siyang malaking pag-aari. Verse 23, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kinausap niya yung mga alagad niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Next verse. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa ang isang kamelyong dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Yung karayom na yan, hindi po yan literal na karayom. Ito ay isang idiomatic expression. Sabi niya, kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. At nang marinig ito ng mga alagad, tingnan niyo yung sagot nila, ay lubhang nagtaka at nagsabi, sino nga kaya ang makaliligtas? At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapot sa Diyos ang lahat ng mga bagay
ay may pangyayari. Ibig sabihin, sa kalalagayan ng tao, ay hindi nila kaya ang ganitong bagay. Dahil nagtaka sila, sino ang kayang gumawa ng ganitong bagay? Pero ang sabi ng Panginoon, yan ay verse 26, with people this is impossible, but with God all things are possible. Sa Diyos ay kayang mapangyari ang lahat ng bagay dahilan kapag ang tao ay kanyang pinili ang Panginoon, handa niya na iwanan lahat ng mga bagay. Verse 27, then Peter said, nang si Pedro ay sumagot, ano sabi niya? Sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin? Nakuha niyo mga kapatid? Si Pedro mula ng tinawag ng Panginoon, iniwanan niya ang lahat ng bagay at sumunod sa rabay na ito kay Jesus 24/7. Sumama siya kay Jesus. Natutulog na kasama ni Jesus, kumakain na kasama ni Jesus, kung saan sila pumunta ay sumusunod kay Jesus. At ini-imitate nila ang lahat ng ginagawa. Ito yung gawain ng isang disciple. Is to imitate kung anong ginagawa. Paraan ng pamumuhay, paraan ng ugali, paraan ng pagsasalita, paraan ng pangangatwiran, paraan ng mga pagkapasyahan. Kaya nga minsan, ang sabi ng mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Dahil nakita nila ang kanilang rabay ay nananalangin. Ang sabi ng ating Panginoon, sabi ni Pedro, narito iniwanan namin ang lahat. Sabi niya, at sumunod kami sa iyo. Ano ang aming mapapala? What then will there be for us? Sumagot naman si Jesus. Sabi rito, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin, sa pagbabagong lahi, pagka uupo na ang anak ng tao, ay sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo naman ay magsisiupo sa 12 luklukan upang magsipaghukom sa 12 angkan ni Israel. Sila ay maging katulad. Ang sabi ng ating Panginoon, kung siya ay maghahari, sila rin naman ay maghahari. They will become as their master, as their rabbi. Na mga kapatid, pinapakita ko ang ganitong bagay dahilan talagang iniwan ng mga alagad ang kanilang trabaho, pamilya, at sumunod sila sa ating Panginoon. At maalala ninyo, nang namatay si Jesus, nang inilibing, ito yung panahon na nagsabi si Pedro, mangingisda na lang uli ako. Diba? Babalik uli siya sa ganun dating kanyang iniwan na buhay. Pero, yun naman ang muling ang Panginoon nagpakita sa kanya at tinanong, mahal mo ba ako, Pedro, kaysa sa mga bagay na ito? 3 times siyang tinanong, 3 times siyang sumagot, alam mong mahal kita at ikaw ang nakakaalam. Ang sabi ng Panginoon, feed my sheep, feed my lambs. Now, sa ganitong kalakaran na kapag merong alagad o disipulo na sumusunod sa rabay na ito at nakikita niya na yung mga alagad na ito, alam niyo, later on, kagaya nga na minensyon ko kanina, later on, among the disciples,
pumili siya ng 12 sa kanila at tinawag niya silang apostles. Ngunit gayunpaman, doon sa 12, alam niyo ba na meron siyang laging kinakasamang 3 mula doon sa 12? Sino nakakalam? It's Peter, James, and John. It's Peter, James, and John ang siyang kasama niya doon sa Mount Transfiguration. It's Peter, James, and John ang siyang sinama niya doon ng buhayin ang dalagita, if I'm not mistaken. Merong mga mula doon. At sa tradisyong ito ng mga rabbi and disciple, ay pinapakita kapag dumating ang isang panahon na nakita ng rabbi na ang kanyang mga alagad ay marapat na. Alam niyo, ang susunod na kanyang salita na sasabihin doon sa mga disciple niya, ito ang kanyang statement na sasabihin, "Go and make disciple." Yumaong kayo at kayo naman ang mag-disciple. Dahilan ito talaga yung tinatawag na pagpapasa na ang disciple will be later on they will become as their rabbi. Kaya mapapansin natin, basahin ninyo kung mababasa ninyo ang gospel sa Book of John, ang sabi ng ating Panginoon, I call you not servants, but I call you what? I call you friends. Tinatawag ko kayong kaibigan dahilan ang alipin ay hindi alam kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. But I call you friends dahilan lahat ng sinasabi ng Ama sa akin ay pinapahayag ko sa iyo. Ganoon ka ang relationship ng disciple, rabbi, and disciple na kanyang he poured out himself. Pinupoured out niya ang lahat ng nasa kanya in order that this disciple to become as he is. Na maging katulad niya. Later on, kaya makikita natin pagdating after ng resurrection, among the 12, sabi ng ating Panginoon, marami mga disciples sa John chapter 6. Daming disciples sa John chapter 6. Pero nang siya ay nagbitaw na ng mga statement, ang anak ng tao, sabi niya, ako ang tinapay na nanggaling sa langit. Sabi niya, paano mo sasabihin ng taong itong siya ang tinapay na nanggaling sa langit? Kilala ko tatay niya, kilala ko nanay niya, kilala ko mga kapatid niya. Bakit niya sasabihin na siya ang tinapay? Nang makita niya na natisod yung mga disciple na ito, yung mga disciple na yun sumusunod sa kanya, may mga disciple na sumusunod sa kanya pero hindi katulad nila ng 12 apostles na iniwan talaga nila yung kanilang mga mahal sa buhay. At merong mga sumusunod sa kanya pa rin, pero sila ay nabigatan. Sabi niya, hindi na natin kaya. Anong klaseng sinasabi ng taong ito? Hindi naman siya galing sa langit. Kilala ko kung saan siya pinanganak. Sasabihin niyang galing siya sa langit. Nang makita niya na nakatisod sa kanila ang ganang statement, he said furthermore, at sabi niya, maliban na inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Doon na nagulantang ang mga tao. At sabi niya, mabigat na pananalita ito. Iniwanan nila si Jesus. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, marami sa mga sumusunod kay Jesus
ay iniwanan na siya at hindi na sumunod sa kanya. At binalingan niya ang mga alagad at sabi niya, kayo, di rin ba kayo alis? So, ang statement na ito ay binigay niya sa mga alagad at sabi niya, Panginoon, saan pa kami paroroon? Ikaw lamang ang merong salitaan ng buhay. At sabi ng Panginoon, 12 ko kayong pinili at isa sa inyo ay dyablo. Pero, pagdating dito sa chapter 22 ng book of Luke, Luke chapter 22, ano sabi ng ating Panginoon dito? Sa verse 28. Luke 22 verse 28. Sabi ng Panginoon, you are those who have stood by me in my trials. Sabi niya sa mga alagad, kayo ang nanatili na tumayo na kasama ko sa panahon ng mga pagsubok. Ibig sabihin, hindi niyo ko iniwanan. Nanatili kayo sa akin. At sabi niya, at kung paano ang aking Ama, just as my Father has granted me a kingdom, I grant you that you may eat and drink at my table in my kingdom, and you will sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. The disciples will become as His master. At sabi ng ating Panginoon, sukat na sa isang disciple na maging katulad ng kanyang Panginoon. Now mga kapatid, on this idea, maintindihan natin, alam niyo ba na tayo rin naman ay tinawag na disciple? I'm going to say amen to that. Ibig sabihin, ang purpose ng Diyos sa iyo is not just to fill your mind with too much information, but to form you. Hubugin ka at para maging kagaya ng ating Panginoon. At the end nang makita niya ang mga alagad, nang siya'y mabuhay na maguli, ang kanyang statement sa kanila, go ye into all the world and make disciple. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. Hallelujah. Now we know, mga kapatid, the meaning of this discipleship. Ang meaning ng discipleship na ito ay hindi sa kung anong bagay to fill us with knowledge and information, but to form us para tayo'y hubugin maging katulad ng ating Panginoon. Hallelujah. At ito ang kanyang layunin upang tayo ay to be conformed sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras na ito. So we all stand. Hallelujah. I hope we can there is a song na awit na nagsabing, to be like Jesus. To be like Jesus. Napakasarap maintindihan, mga kapatid, na tayo tinawag ng Panginoon, hindi lamang para dumalo ng gawain, hindi lamang para magbalik-balik, kundi meron siyang purpose sa bawat isa sa atin. At ang purpose na ito ay tayo ay hubugin na kagaya ng ating Panginoon.
Awitin natin ang awit na yan. Hallelujah. Praise God. Tayo dumulog sa panalangin sa oras ito. Tunay na ang ating Panginoon, siya'y tumatawag ng mga alagad. At ang mga alagad na ito na kanyang tinatawag ay hindi lamang para sila ay magkaroon ng maraming kaalaman, kundi ang maging kagaya, hallelujah, ng ating Panginoon. Tayo dumulog sa panalangin. Amang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo, nagpapasalamat. Ang iyong mga salita ay nagsabi, hindi kami ang lumapit sa iyo, hindi kami ang pumili sa iyo, hindi kami ang tumawag sa iyo upang kami ay magpresentang sumunod sa iyo. Ngunit Lord God, ang iyong mga salita ay nagsabi sa John chapter 15 verse 16, you have not chosen me, but I have chosen you. Ito ay kakaibang ginawa mo, Panginoon. Hindi ang katulad ng isang tao na gusto niyang sumunod sa isang rabay. Hallelujah. Ngunit ikaw ang tumawag, ikaw ang pumili. Kagaya ng ginawa mo, Panginoon, sa iyong mga alagad. Sa 12 ito ay sila ay pagkatapos na ikaw ay manalangin ng buong magdamag at sa kinaumagahan ay mula sa mga alagad mo ay inihiwalay mo ang 12 at sila'y tinawag mo na mga apostol. Panginoon, salamat sapagkat ang pagpili mo sa amin ay hindi lamang, hallelujah, sa mga araw nito. Hindi nang kami ay silang, kundi ang sinabi ng iyong mga salita, bago pa itinatag ang sanlibutan, ay hinirang mo ang bawat isa sa amin. Pinili mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at itinalaga mo ang bawat isa sa amin na maging katulad ng aming Panginoong Hesukristo. Lord God, salamat dahil hindi kami ang gagawa ng ganitong bagay. Ito ay iyong paggawa, Panginoon, and you will work all things according, hallelujah, to the purpose of your will, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, pinapasalamatan ka namin. At bayan mo na sa uling mga araw nito, kagaya ng isang alagad na tinawag, nang si Elisha, Lord, ay tinawag ni Elijah. Siya ay pumunta kay Elias at kanya sinabi, pabayaan mo munang magpaalam ako sa aking mga magulang. At si Elias ay nagsabi, ano ang ginawa ko sa iyo? Bumalik ka sa iyong ginagawa. At ang ginawa ni Elias o ni Elisha, kinuha ang lahat ng kanyang mga kagamitan sa pag-aararo at kanyang ginawang panggatong sa lahat ng baka at kanyang inialay at kanyang sinunog at inialay sa iyo ang lahat ng mga bagay at kanyang iniwanan at siya'y sumunod, hallelujah, kay Elias. At sa bandang huli, Panginoon, praise God, si Eliseo ay naging kagaya na Elias. Panginoon Diyos, Lord, maraming salamat sa biyayang ito na yung pinagkaloob sa amin. At alam namin ito ay hindi aming sariling lakas. Ito ay yung pagkahirang sa bawat isa amin. Ito'y pagkapili mo upang kami ay gawin na maging kagaya mo. O Lord God, lahat ng ito, lahat ng aming kailangan ay yung ibinibigay sa bawat isa amin. Kung kailangan namin, Panginoon, ng lakas, hallelujah, ang dugo, ang iyong buhay, ang kalakasan ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito ay iyong ibinigay sa iyong mga anak at ang mga may inam at mga dakilang pangako na iyong inilaan, Panginoon, ay para sa amin upang kami ay maging kabahagi ng makalangit na iyong kalikasan, Panginoon. Lord God, lahat ng yan ay mauwi sa isang layunin mo, Panginoon, ang kami
ay gawing katulad ng aming Panginoong Jesus. Lord, narito kami sa huling mga araw nito. Hallelujah. At handa namin ay pagkaloob sa iyo lahat ng mga bagay. At kagaya na yung sinabi sa yung kay Apostol Pedro sa kanyang pangungusap, nang ayaw kanyang mawalay, ayaw kanyang papuntahin sa Jerusalem at ayaw kanyang mamatay. Iyon siyang sinabihan, Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Ikaw ay katitisuran sa akin sapagkat ang iniisip mo ay hindi sa Diyos kundi sa tao lamang. At kanya ito yung sinabi, sino man ang nais na sumunod sa akin ay kinakailangang tanggihan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Panginoon, salamat. Hallelujah. Ang biyayang niyan ay gagawa sa puso ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Tandang iwanan ang lahat ng mga bagay at sa iyo ay sumunod, Panginoon. Lord, maraming salamat sa napakasaganang biyayang ito na gumagawa sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, bilang mga disipulo at bilang ikaw na kinikilala naming, hallelujah, guro ng bawat isa sa amin at umaakay sa bawat isa sa amin. O Lord God, ngayon, hallelujah, ay nagsugo ka ng iyong Espiritu upang siyang maging gabay at patnubay at siyang sa amin ay patuloy na magtuturo. Lord, ikaw ang mag-bless, Lord, sa bawat puso, Panginoon, sa bawat isa na sa iyo ay lumalapit. O Lord God, kami ay walang lakas at kulang, Panginoon, sa kalakasan. Kailangan namin ang iyong biyaya na gagawa sa bawat isa sa amin. Nakagaya ng sinabi na po sa Pablo, ang biyaya na gumawa sa kanya ay hindi walang kabuluhan, kundi siya ay nagawa niyang maglingkod ng higit kasi sa lahat ng mga hallelujah ng mga tao. Ito'y dahilan hindi sa kanyang sarili, ito'y ang biyaya na gumagawa sa kanya. Oh Lord God, I pray that your grace, hallelujah, is sufficient enough, Lord, hallelujah, upang ito ay gumawa sa bawat isa sa amin. At ito ang gagawa ng daan, hallelujah, upang kami ay maging katulad ng aming Panginoong Jesus. Oh Lord God, sa oras na ito, nasa din naming dalhin sa prayer, Lord, ang isa sa aming kahilingan ng aming kapatid, Sister Lisa, Panginoon, para kay ay sa sulit. Ngayon ay nakakonfine siya sa ospital, sa St. Luke Hospital, Lord, dahilan sa pagbaba ng kanyang blood pressure at pagbagsak ng potassium dahilan sa pakikimo na ginagawa sa kanya. O Lord, tinataas namin siya sa iyo sa oras na ito. Wala kaming kakayanan, hallelujah, kung ang mamahaling hospital, Lord, ay wala rin silang magagawa, Panginoon. Ang mga doktor ay wala rin silang magagawa, Lord God. Ang mga gamot minsan ay wala rin magagawa, pero merong makakatulong sa Kanya at makakaabot sa Kanya. Ito yung iyong biyaya, Panginoon. Ito yung iyong kalakasan. Ito yung iyong kapangyarihan. O Lord, sa oras na ito, sama-sama kaming nananalangin bilang maliit na kalipunan, bilang isang iglesia, Lord, na iyong itinayo at ibinangon sa lugar na ito, Panginoon. At kami ay sama-samang dumudulog sa panalangin. Lord God, mahabag ka kay ay sa sulit, Panginoon. Ikaw ang Diyos na maging mapagbiyaya sa Kanya, Lord God. Dalawin mo siya sa ospital, Panginoon. Ikaw ang Diyos na humawak sa Kanya at ikaw ang Panginoon. Hallelujah, kung siya man ay dumadaan sa chemotherapy, Panginoon. O Lord, ang aming dalangin ay siyang pagalingin, Panginoon. Ang iyong biyaya ay maging masagana sa Kanya. Ang iyong kahabagan ay padaluyin mo sa Kanya, Panginoon. Ang iyong kagustuhan, Lord, hallelujah, at ang biyaya na nanggagaling sa iyo, na ito ay hatid ng iyong sugat, ng iyong latay, Panginoon, dahilan sinasabi ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyong mga latay, nagsigaling ang bawat isa sa amin. Panginoon, aming dinudulog sa panalangin na ikaw ang maggawad ng biyaya, kagalingan sa Kanya, Panginoon. Hallelujah, sa iyong banal na pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Hallelujah. Wala kaming kayang ibigay sa Kanya, Panginoon. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pedro, ginto o pilak ay wala kami. Ngunit kung ano ang narito sa amin, ay siyang aming ibibigay. Hallelujah sa Kanya, Panginoon. Ang iyong pangalan na aming tinanggap, ang iyong kapangyarihan na iyong ibinigay sa amin, ang iyong karapatan, O Lord, na iyong ibinigay sa amin na anuman ang aming hilingin sa iyong pangalan ay iyong ipagkakaloob sa bawat isa amin. We pray for healing, Lord God. We pray for deliverance, Lord. Hallelujah. I-deliver mo siya, Panginoon. Hallelujah, sa kapangyarihan ng kung ito man ay cancer, Lord God, i-deliver mo siya, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Iyo siyang iligtas, O Lord God, dahil ikaw lamang ang makakapagligtas sa kanya. Walang medisina, walang gamot, Panginoon, na kayang magligtas sa kanino man, Panginoon, kundi ikaw ang kayang mag-declare sa kanya as cancer-free, Panginoon. Lord, purihin ka, O Diyos, purihin ka. Sumasamo kami sa iyo bilang mga, hallelujah, mga alagad mo, Panginoon. At ikaw na siyang aming guro, na siyang aming, hallelujah, rabay, Panginoon. At nais mo, Lord God, na kagaya na yung sinabi, ang ginawa mo ay magagawa rin naman ang bawat isa sa amin. Hallelujah, sapagkat ikaw ay paroroon sa Ama. Lord, being a disciple, Lord, hallelujah, gagawin mo ito sa pamamagitan ng bawat isa sa amin. Dumaloy ka sa iyong kapangyarihan at kalakasan sa pamamagitan ng aming mumunting panalangin ito. Lord, yan ang aming samo sa iyo at aming pinagkakatiwala. Lord God, sa iyong kamay namin ibinibigay at inalalagak, Lord, siya ay sa sulit sa iyong kamay sa oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. O Lord God, sa aming pagtatapos din naman ng aming maliit na gawain, salamat, Lord, sa iyong mga salita. Salamat sa patuloy na inspirasyon na iyong binibigay sa amin upang aming makilala ang uri ng pagkatawag. Hallelujah, ang pag-asa ng pagtawag na yung ginawa sa bawat isa sa amin. At makita namin ang ganitong bagay, Lord. I pray that the Holy Spirit ang siyang patuloy na magpaunawa nito sa puso ng bawat isa na yung mga anak, ang yung dakilang layunin sa bawat isa sa amin sa uling maaaraw nito. To God be all the honor and glory. At sa iyong pag-iingat sa amin, sa aming pagtatapos, at sa aming pag-iwalay, Panginoon, ang biyaya mo ay sumagana sa bawat isa na yung mga anak. Hallelujah. Sumayo ang kapurihan at ang pagpapala kahit man sa mga kapatid na hindi namin kasama, ang biyaya mo ay sumagana sa bawat isa. Sa pangalan ng aming manunubos, ang aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas, ang aming guro. Amen and amen. Praise God. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Shall we say, praise the Lord? Purihin ang pangalan ng